Hello? Hello po. Hi! Hello po. Hello ka din? Wow, kinakabahan ako. May radyong bukas? Wala po. Ate, meron. Hari ka pa. Malayo po ako. Ate, pakipatay. Okay na po. Meron pa rin. Meron pa eh. Alam mo naman meron eh. Ranta-kanta ka pa. Pinatay mo? Nagkunyarihan pa sila. Pinatay mo kahit alam na meron. Malayo po kasi ako nung... Patayin mo ha. Patay na po. Libing nyo na yan. Sino to? Bella po. Bella. Bella, taga saan ka? Nandito po ako ngayon sa Taguig pero hindi po ako taga dito. Masbate po. Talaga? Opo. Kailan ka huli nakauwi ng Masbate? Matagal na po. Last December pa po. Alisam. Ate, patayin nyo na yung radyo. Naiinis na ako. Hindi, wala po talagang bukas. Talaga? Opo. Ko talaga. Ay, nandito po kasi ako sa loob ng isang room kasi, meeting room, kasi nasa office ako. Okay. Walang kortina, no? Wala. As in, nakakulong ako. Sige, maglagay ka muna. Antayin kita. Bella. Ano nga paglilingkod ko sa iyo? Meron po kasi akong itatanong. Ano tatanong mo? Meron po akong boyfriend. Nag-kiss na kayo? Opo, matagal na kasi kami. Talaga? Simula pa po nung... Ano pa, maliban sa kiss? Gusto lang malaman ni Aaron. Ano pa? Joke lang. Ilang taon na kayo? Mag-11 na may get. Ang tagal na, 11 years. Opo, simula pa po kami nung high school. Tagal na. Alam mo, may kilala ako. Ay, ganyan naghiwalay. Ang tagal na kasi nagkaumayan. Oo nga, wala na nga. Joke lang. Tapos po, nagsama na po kami sa kanila ng 1 year then bumukod kami ng 1 year. Nag-live-in na kayo? Opo, bali 2 years. Tapos po nung last October lang po, naghiwalay po kami. Bakit kayo naghiwalay? Kasi finally, you've decided na magsama, mag-live-in. I'm sure for that long, 11 years, tanggap na ng families niyo yan, di ba? Opo. Naghiwalay kayo. Bakit? Napakababaw pong dahilan. Kasi po, dati po, nagkaroon kami ng, lagi po siyang ayaw po niya na nakikipag-chat pa ako, nakikipag-text sa ex ko. Meron bang ganun talagang may gusto? Malamang ayaw lahat yan. Ba't ka hindi naman po kasi, kasi yung ex kong yun is best friend ko rin po dati. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi talaga pwede ginagawa mo. Hindi mo babaw yan? Hindi naman po yung chat na araw-araw, ganun. Yung parang pag kinukumusta lang po ako, nag-reply ako. Ate, wag mong pangatwiran. Valid talaga yung issue na yan. Okay. Di ba? Kung sabing babaw yan, tanga ka ba? Raulo ka pala, ex mo yan eh. Diba? Tapos nag-react siya, magagalit ka. Tapos kita niya. Hindi naman po ako nagalit. Diba? Ang ex, laging issue yan. Tanga ka ba? Ayaw po niyo nakikipag-chat ako sa ex. Meron bang may gusto? Yung totoo. Diba? Real talk. Tapos ngayon ang ending, kasalanan niya, mababaw na dahilan. Ikaw mababaw. Ex yan, issue yan lagi. Diba? Iingat kayo sa ganyan. Ngayon, ang problema ngayon? Kasi po nung una, parang yun yung dinahilan niya. Na kasi daw, actually hindi yun, para kasing nag-away kami. Then, hindi po muna actually yung dahilan. Nag-away kami, tapos hindi man lang niya ako, parang umuwi siya sa kanila.
Kasi hindi po niya ako tinanong kung kumusta na ako, ganito. Kasi nga po yung ate ko is namatay din po nung December. Okay, sorry to hear that. Anong dahilan? Tapos, sakit po sa puso. Okay. Inatake. Doon, barkada na ng tatay ko ngayon yan. Saka ng kuya ko. Andun mga kuya ko sa langit ngayon. Pinabaon na nga namin ng tari ng manok yung kuya ko eh. Iaabot sa tatay ko kasi magsabungero silang dalawa. Tsaka pa konting pampusta. Okay, pa baka nakikinig ka, wag kang dumalaw, parang awa mo na. Mag-pray kita, I love you pa. At tapos po, yun. Tapos, yun nga, nagalit siya noon. Then, yun nga, tapos, mga ilang araw, pumunta siya sa akin. Ano sabi niya? Sabi niya sa akin, naiyak siya, kung talagang mahal ko daw siya, okay na daw yun, wala na daw yun issue sa kanya. Kailangan daw muna ngayon niya yung siya naman yung hindi siya sumasandal sa akin, yung magawa niya yung mga gusto niyang gawin. Kumbaga gusto niya ng breather, gusto niya ng space. Opo, ganun. Then yun na nga. So, ayoko nung oras na yun, pero wala akong choice kasi alangan naman siya na po yung humingi, di binigay ko. Tapos, October, November. Sabi ko na October talaga yan, hindi na yan eh. Tapos, November po, pumunta siya sa akin. Tapos, birthday ko po yun November 3. Okay. Then, may dala siyang cake. Tapos, sabi niya pagbukas ko. November 3, may dala siyang cake. Birthday ko po yun. Tira yan nung All Saints Day. Which is November 2. Ang All Souls Day, November 1, di ba? Tapos, akala ko po, parang okay na. Tapos, nagulat ako. Kinuha niya na yung mga tira niya pandamit. Ganon. Opo. Tapos, yun. Tapos, ang tagal niya bago umalis. Tapos, parang umidlip muna siya. Then, sabi ko sa kanya, bakit ganito? Yung parang, bakit ganito na naman? Tapos, hindi siya umiimik. Kasi nga, umidlip nga. Paano iimik? I mean, alam ko naman kasi, kilala ko naman siya. Alam ko naman nagtutulog-tulugan lang po sa tulog talaga. Tapos, alam niyo ba kung paano malaman sa tulog-tulugan? Paano malalaman pag nagtutulugan? Basta alam ko lang po. Ako magaling ako makarte nagtutulog-tulugan. Magaling ako dyan. Hindi, lagi kasi akong tulog eh. Alam niyo ba yung half awake? Yung minsan narinig mo yung sarili mo humihilik. Pero alam mo tulog ka, pero gising yung kalahati ng diwa mo. Wala lang, naseko lang. May kabuluhan. Tapos? Tapos yun. Tapos di siya, yun nga po umimik. Tapos, ang ginawa ko, naiyak na lang ako. Tapos, kasi parang feeling ko, yun na yun. Kasi kinuha niya ng mga gamit niya. Tapos, nakatulog po ako. Habang naiyak ako'y nakatulog. Tapos pagising ko, wala na siya. Okay. Tapos, pinipare niya pa yung pagkain ko. Pinagluto niya pa ako. Tapos, anong niluto niyang pagkain? Simple lang, dilata. Tapos nagluto siya ng kanin. Ganun, tapos sinandaan niya yung kakainin ko. Tapos, tinawagan ko siya agad. Sabi ko sa kanya, bumalik ka dito. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, wala na talaga, wala na. Kahit anong gawin natin. Ganon. Tapos parang lalo akong nalabuan. Bakit ganito? Parang lalo akong nalabuan sa nangyari. Pinagluto mo ako, iwanan mo ako. Walang yaka. Sana kumain muna tayo magkasabay. Tapos parang siyempre, di ako nangiyak kasi mag-isa lang ako eh. Tapos parang naisip ko, birthday ko ba? Saka mo pa ito ginawa sa akin, yung parang ganun. Then, wala pa rin akong choice. Kasi, siya nag-decide eh. Tapos, mga ilang araw na naman, nag-text na naman siya sa akin. Na parang normal lang. Kasi po mahirap pa siya kasi magtatrabaho po kami. IT po siya. Ikaw? Compliance po. Magkaibang department. Ay, mahirap. Mahirap yan ha. Yung di ba, you work, you are under the same, mahirap yan pag nag-break kayo.
Naglulukuhan lang kayo kasi araw-araw magtititigan kayo. Di ba nagkasabay ka sa kuhanan ng tubig, magkakarabing yung elbows ninyo. Hindi naman po kasi magkaiba naman po yung duty namin. Sinisiguradong magkaiba. Sinisigurado ko. Hindi mahirap. Tapos, yun na nga. Then, December po, tinext niya ako na, hindi po muna. Wait muna. Wala palang kwento yung part na nagsaing pa siya. Ate, para ikwento mo, wala naman palang point yun. Wait lang. Tapos? Ito po kasi yung tatanong ko mamaya. Then yun po. Then, kung masarap ba yung dilata? Then, joke. Sorry. Tapos po. Sorry, tapos. Umuwi po ako sa amin kasi nga, yung ate ko nga po is, yun nga, yung waiting na lang daw po kasi nasa terminal stage na po ng sakit niya sa puso. So, umuwi po ako sa amin sa probinsya, sa Masbate. Then, almost half month po ako nandun. Then, pagbalik ko po dito, nagulat ako sa mga kwento sa akin. Sa mga kwento ng katrabaho, kating ko. Anong kwento? Na sabi daw ni King is, wala na daw kami. Talaga? Hindi naman yun yung sabi niya sa akin nung pumunta siya sa akin. Tapos, kasi daw niloko ko siya, nahuli niya daw ako na may kachat, nakipag-I love you, wala naman. Parang lalo po akong naguluhan. Bakit ganun? Parang ganun. Tapos, parang pinabayaan ko po muna, parang tinis ko muna. Yung ex mo? Opo, yun po yun. Yung po yung kwento niya. Issue niya kasi yun, ate. Siguro, nagdagdag na lang siya ng kwento, pero issue talaga yan. Opo. Gets ko na po. Tapos, noon pong magpapasko na po, December 24. Ika-close ko po nga po yung side niya. Tinext po ako ng ate niya na, pumunta ka dito sa amin. Kasi nga alam nilang wala naman akong kasama magpapasko. Pumunta ka dito sa amin. Tapos, ganun nga. December 21 po, namatay ang ate ko. So, before Christmas? Ang lungkot ng Pasko. Opo, sobra. Tapos parang, yung moment na yun, parang wala akong masumbong, parang wala akong mailabas, hindi ako makauwi. Tapos, yung mga katim ko lang po yung kinikwentuhan ko, yung parang din ako sasabi ng problema, yung parang gusto ko siyang i-text. Gusto ko sabihin sa kanya na ganito, kailangan kitang gusto, pero wala. Parang, inantay ko man lang na kumustahin niya ako, pero wala. Then yung December 24 po, yun po yung tinext ako ng ate niya na doon na lang daw magpasko sa kanila. Tapos yung mama niya po nag-text din sa akin. Then, tinext na ako. Magka-duty po kami noon. Tinext na ako, sabi niya sa akin, saan ka mamaya? Sabi niya. December? 24 po yun eh. Okay. Kasi sabi ko sa kanya. Okay, alright. Oo. Sabi ko sa kanya, nun lang, sa boarding house, ganun. Tapos sabi niya sa akin, punta ka sa bahay. Sabi niya, tapos sabi ko sa kanya, gusto mo ba? Ganun. Tapos sabi niya sa akin, anytime, welcome ka doon. Sabi niya sa akin, yun ang sagot niya, anytime pwede kang pumunta. Okay. Ganun lang. Tapos, yun, tapos sabi ko, pero talagang, tanga, pero nasa plano ko na talaga na gusto ko talagang pumunta. Okay. At least di ka plastic sa part na yan. Naghihintay lang po ako na, siyempre, yayain ako ng kahit yung mga tipong nung next niya na pumunta ka sa kanila, nakasapatos ka na pala noon. Hindi po. Di ba yung talaga, di ba? Ready ka nga eh. Nag-aantay ka lang na sabihan ka. Hindi, ibig ko sabihin is, gusto ko rin pumunta sa kanila. Parang ganon. Tapos, kumbaga nakadress ka na nag-aantay ka lang ng text. Hindi, nasa trabaho po ako eh. O hindi ka nakadress, pero gusto mong pumunta. Opo. Yes. Hindi ako tumama. Ayaw niya pumayag. Loko to. Tapos yun po. Then sabi ko, sige, wag na, ayaw mo naman eh. Pero niloloko ko lang siya. Parang pag gusto kong surprisahin siya. Tapos yun, sabi niya, sige, ikaw bahala. Yung parang ganun. Tapos, pero katext ko yung atit mama niya, napupunta ako. Okay. Tapos, bila ako ng gift, ganun, bababa. Tapos, pagdating ko sa kanila, sabi ng ating at mama niya, nasa labas,
tulog na daw. Sabi niya, gisingin mo. Kumain lang, tapos natulog na. Ganon. Tapos, di ko Kasi ibig sabihin, hindi niya, kumbaga akala niya hindi ka talaga darating. Opo. Kasi nga umarte ka, di ba? Akala mo ganda mo kasi, gano'n. May kasabihan nga sa kanto namin, umarte nang naayon sa pagmumura. Sa ganda, yan. Ito, real talk lang, di ba? Pag umarte ka nang hindi ka maganda, masasabihan ka. Ano ba yan? Ang John Hearts naman, arte-arte pa. Tama, di ba? Try mo maganda ka. Arte-arte, buti maganda ganon. Tapos yun po. Tapos pinantahan ko siya. Then, ginising ko siya, arte-arte pang magumising eh. Tapos, sabi niya sa akin, dito ka. Ganon. Tapos, sabi ko sa kanya, Merry Christmas. Tapos binigay ko yung gift ko po sa kanya. Dapat nag-spaghetti ka nun. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, nag-abala ka pa, nag-abala pa daw ako ng regalo, alam naman daw nila na mayroon kaming pinagdaraanan sa family. Pero sabi ko, okay lang yun, sabi ko sa kanya. Sabi ko, nagpadala rin naman ako sa amin na, ganon. Tapos, tumayo na siya, tapos parang ipinagahin kami ng ate niya, kumain na kami. Tapos parang video-video, tapos maya-maya tinawag niya ako sa kwarto. Sabi niya, tumatawag daw siya sa amin, sa probinsya. Sabi niya, tapos kinausap niya yung mama ko at papa. Tapos sinabi niya na nandun daw ako sa kanila. Tapos yun nga, usap kami ng magulang ko, iyakan, kasi nga, yun yung kanilang Pasko doon, mga ate, doon nga. Siyempre, di ba, nawala yung ate mo, di ba? Opo. Three nights before Christmas Eve, nawala ate mo. Opo. Tapos yun. Then, after po noon, 25, magkasama nga kami din. 26, minessage na naman niya ako, Papa Jack, na, bakit ka papunta ng punta sa amin? 26, then sinabihan niya ako ng ganun, bakit pa daw pumunta sa kanila, pumupunta. Yun, parang, ba't ganito to? Then, New Year na naman, New Year po. Pinapunta na naman niya po ako sa kanila nung New Year. Hulaan ko, pagkati mo, tulog na naman siya. Doon ako Hindi po. Akala ko tulog na. Ando siya sa may sala. Okay. Tapos, yun, doon ako celebrate kami ng New Year. Tapos, pero hindi po niya sinasabi sa kanila na may issue, na may problema sa amin. Wala yan sinasabi. Tapos, doon naman po ako nag-celebrate sa kanila din. Doon na po ako nakuha nung January 1. Kasi parang ang saya. Kumista ka sa akin bago umalis, bago pumasok. Tapos sabi ko nga sa kanya, sabay na kami pumasok, sabay na kami. Kasi may pasok din ako ng afternoon. Sabi niya sa akin, hindi, wag na, dito ka naman ang alin. Tapos kumista siya sa akin din. Maya-maya po, nag-text na naman siya sa akin, nag-message na naman siya sa akin. Ba't ka papunta ng punta sa amin? Baka dual personality. Di ba? Parang naguluhan ako, parang sobra din ako po. Then, minessage ko siya, doon na po ako napuno, January 1. Baka pagkasama kayo, ang pangalan niya, anong pangalan niya, first name? Jing. Ano? Jing po. Jing, di ba? Baka pag magkasama kayo siya si Jing, pero pag hindi kayo magkasama, Miranda siya, gano'n. Annabelle, gano'n dating niya, di ba? May sumpong di ba? May regla yung kalahati no? Tapos tinapuno na po ako. Kasi parang sampal na yun sa akin Tapos sabi ko sa kanya, ang gulo sabi ko, sana sinasabi mo sa akin yan pag magkaharap tayo. Sabi ko sa kanya, hindi yung okay ka, ganito. Tapos bibiglayin mo kita, text mo ako ng ganito. Bakit pa po? Sabi ko sa kanya, sige na, ayoko na din. Sabi ko sa kanya. At sabi ko, grabe na yung ginagawa mo sa akin. Sabi ko, sige na, ayoko na din ko sa kanya. Parang mo ang ginagawang tanga. Gago pala yan. Sorry. Tapos yun. Ayoko naman, ganyan tayo. Walang ibang ginawa. Sumuko pag ano. Yun, yun na nga po yun. Diba, di ba yung kunting away, sinusuko yung relasyon. Ang mahirap dyan. Bad trip hindi mo alam saan nga gagaling yung issue niya. Kaya nga po pa Kumis pa, tapos pagkaalis ng bahay, sabi niya, ba't ka punta ng punta?
Oo, yun nga po. Alam mo, ay naku ate, di ba, si Jing yan pagkasama mo siya, pero pag nakalis ka ng bahay siya, si Annabelle. Tapos? Yung papa siya. January, no? So, hindi na ako nag-message, hindi ko na siya tinext. January, February, March, January, February. Then, ang katanga ko na naman, February 14, hindi ko na naman natiis. Siyempre, di ba, na mismo eh. Binati ko lang po, sabi ko. Sabi mo, happy birthday. Happy birthday pala. Happy Valentine's Day, gano'n. Tapos nag-reply naman siya agad. Ano sabi niya? Happy birthday. Likewise. Ba't yun akong ganyan? Oo. Binat sa happy birthday. Sabi niya, happy birthday din. Hindi. Nainis ako. Sabi ko, ay wala na talaga ito. Sabi ko. Nasagot niya? Likewise. Hindi yun. Likewise. Siyempre, masakit. Hindi na ako. Tinigil ko na naman. February, March. Yun na pa talagang tinis ko. February, March, April, birthday niya. Hindi ko siya binati. April, birthday niya yun, wala. April, May, pero ito na po yung Papa Jack. Hindi ko na siya tinitext, wala nang paramdam. Tinanggal ko na siya sa FB. Pati lahat ng sa Skype, wala na, hindi na kami friend lahat. Then, ang dami naman niya mga pasaring. February, nag-message siya sa ka-roommate ko, kasi close niya, na pasabi daw na miss niya na ako. Then, February yun. Then, March, basta ang dami niyang mga pasaring sa katim ko, ang dami niyang mga ginagawa, na kung ano, kumusta niya ako. Then yun. Tapos? Para kasala ko sa kwento, tapos? April, May, June, July. Ano ba tayong July na ngayon tayo, no? July na. Then, March, April, May po, minessage ko siya kasi nagsabi na naman sa akin na... Ha? Ate, yung kwento mo, mag-iisip ka lahat ng taon na yung tinakbo, ha? Yun nga eh. Yun. Parang kinukwento, sinisiraan na naman niya ako, about na naman dun sa ex ko yun, gano'n. Minessage ko siya na, sabi ko sa kanya, tigilan mo na ako. Sabi ko sa kanya, tama na yung paggawa sa akin ng istorya. Sabi ko sa kanya, pausap naman. Tapos sabi niya, sorry. Tas yun, sorry. Tas wala na, hindi ko na siya kinukumusta. Ate, kayo ba hanggang ngayon? Hindi po. Pero ito po eh. Anong tanong mo? Kung ano magandang networking, gano'n? Hindi. Madami akong kilala. May kilala nga ako, ex niya may-ari. Tapos po nitong nakaraan po, lagi po yan chinachat yung kapatid ko. Magkachat silang dalawa. Tapos kinukumusta niya ako. Tapos sinasabi niya na, pasabi sa ate mo kumusta na, pasabi sa kanya, miss ko na siya. Tapos parang na-realize ko na, parang napaka-bitter ko naman kung hanggang ngayon, naka-unfriend pa rin siya sa FB ko. So, nag-friend request ako sa kanya, in-accept niya, then tuwang-tuwa pa siya, binalita niya sa kapatid ko na, uy, nag-friend request siya sa akin, ganun-ganun. Tapos, okay na. So, ano yun? One day you woke up, at naisip mo lang, ano ba yan? Ang bitter ko naman pag naka-block pa rin siya sa akin. So, di ba okay, naka-unfriend pa rin. So, naisip mo lang, and then you sent the guy a friend request. Sige, magplastikan tayo dito. Ngayon na, friend na nga kaming dalawa. Tapos, nagka-chat po kami sa FB. Then sabi niya sa akin, okay yung flow ng, okay yung flow sabi ng niya, usapan. Who you? Ano sabi? Okay yung flow ng usapan, parang wala lang. Parang walang nangyaring away, parang walang, okay na, okay lahat, okay. Tapos biglang, kinumusta na naman niya ako dun sa ex ko yun. Ate, sabihin mo nga sa amin, ano ba talaga yung nabasa niyang usapan niyo na ex mo? Kasi imposibleng wala lang eh. Bit-bit niya to, di ba? For a year sa kwento mo, yun, di ba, it's been a constant issue sa kanya. Ano ba talaga ang nakita niyang usapan? Be honest. Honest po talaga ako, wala lang talaga yung kukumustahin ka, sasagutin mo ng okay lang.
Ano yung nabasa niya? Kasi, yun nga po, yung kumustahan lang. Kasi ayaw niya po talaga ako dun nagre-reply. Sorry parang hindi ko lang mapaniwalaan na yun lang yun eh. Ang tagal ng issue eh. Ang tagal ng issue kasi sobra. Yun nga po 7 months na ba't ganun eh, wala naman talaga. Parang ini-insist niya na kami. Ang ex ay laging issue. Yun nga po. Tandaan niyo yan. Diba? Ang ex ay laging issue. Walang ginagawa kasi issue yan. May gawin ka pa kaya? Issue lagi yan. Sabi dito nung nag-tweet wait lang saan ba yun nawala? Sabi ni Mela, ex is always an ex ate. Anong meaning nun? Ano? Hindi ko na kasi kahulugan. Sabi niya, ex is always an ex ate. Okay, anong kahulugan? Pinagdadaanan si ate. Ipaliwanag mo nga sa akin to, Aaron. May inis ako, ngating ko to si Mela. Tapos ate, okay now ate, alright. So kailan kayo, you have not been together for quite a while now. If I can remember it right, that's before Christmas, you are not together anymore, but he still made you a part of the celebration, the season ate. Ano ang tanong mo sa akin? Tanong ko po is, kung talagang wala na ako sa kanya, bakit parang ang dami niya pang ginagawa parang kinukumusta niya pa sa mga katip ko kung ano yung mga ginagawa niya. Then, but parang ang saya-saya niya pa na friend request lang yun. Kinento niya agad sa kapatid ko. Alam mo ate, ganito, you keep on giving meanings sa ginagawa niya na pabor sa'yo. Diba? Para kang tanga. Nag-friend request ka, nag-react yung tao na yung binigyan mo ng kahulugan na baka gusto ka pa. Nag-react ka lang naman siya sa ginawa mo. Kung sana siya nag-friend request sa'yo, edi magsaya tayo dito. Yun nga po sabihin ko sa inyo kasi sinasabi niya sa mga ka-team ko na mahal niya pa ako. Ate, kung talaga, you've been together for 11 years. If the guy still loves you, ate, more enough to be with you, babalikan ka niya, di mahiya sa'yo yan. Now, if you think na mahal ka pa niya at yan ang sinabi sa mga kaibigan mo, it's natural kasi you were together for 11 years. Diba, there will always be a part of him, ate, that's reserved for you but doesn't mean gusto ka niyang kasama. Okay po. Diba? Mga kaibigan, when we say goodbye to a person na naging bahagi ng buhay natin, yung space na inoccupy nila, it does not go away. It will always be there, always. Diba? But when you accept someone new in your life, diba, you are creating a brand new space for that person on top of the old one. It doesn't mean you are filling the void na iniwan na extra. Because if you do that, it's unfair. Nagets mo English ko? Opo. Professor to. Dati, Diyos. Okay, ang taga-PUP dito. May PUP yan sa booth. Kaya natin, Bella, I am sorry to be the bringer of bad news. I'm sorry to burst your bubbles tonight. But if he still wants to be with you, malalaman mo sa kanya in first hand. He will tell you. Ba't siya mahihiya? Tagal niya na naging mag-jowa, 11 years eh. Siya mahihiya kung gusto pa niya. Naintindihan ko ati you still love the guy. This guy is still a part of the circle that you, di ba? That you go to work with every day. Tama mali? Tama po. He is still a part of the people you deal with every day. Your company, di ba? Doon pa rin. Opo. His family is more than a family to you. Tama? Opo. Pero kahit anong gawin natin, at the end of the day, it's going to be his commitment to you that matters the most. Hindi ko magkatrabaho kayo, hindi ko na-miss niya yung family mo, hindi kong kinuwento ka niya sa kaibigan niya, hindi dahil kilala siya ng family mo, hindi yan ang importante ate, his commitment towards you. And he's no longer committed to you, ayaw na niya. Stop giving meanings to everything. Opo. Na ang ending, umaasa lang tayo. Maasa ka lang eh. Gusto mo ng hug?
Hindi. O di wag, arte mo pa ha. Hindi raw mag-offer ng hug, loko. Hindi, akala ko. Yung hug, yung H-U-G-G-G. Hug. 3 G yan. Hug. Isa lang, ate, maybe, okay, ganito, paano ba ito, paano ba ito paliliwanag na maintindihan mo? He's telling his friends, ate, na mahal ka pa niya. Maybe that's true. Diba? But is he still in love with you? Diba yun? Diba? Dati may ex ako, ate, sinabihan ako niyan. You know, I love you but I'm not yet in love with you. Hindi ko maintindihan talaga, nabulit ako ng ano ibig sabihin siya sa ulo to? Paking ko to. Joke lang. Kasi sinabi niya sa akin yung nahuli ko siya. May langya, yung 3 kami yung ginawa niya. Ay, grabe. Oo nga. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry if I did that, but I love you, but I'm not yet in love with you. Sabi ko, kago ko to. Walahin mo pa ako, nahuli kita. Yan pala yun, diba? Like saying, diba, love ya and I love you to a friend. Magkaiba yan. Sorry, medyo, diba, states lang, medyo jargon ang dating, pero yun eh. Mahal ka pa niya. 11 years eh. Yung ang 3 buwan nagsama, ate, ang hirap magpaalam. 11 years pa kaya? Diba? Naalala ka lagi niya, but it doesn't mean he still wants to be with you. So, ganito, ang sinasabi ko sa is that you have not started a life yet nang hindi siya kasama. Tama? You haven't started a life yet. Andun ka pa rin sa puntong baka kasama pa rin siya. You have been reserving yourself for him, which is not a good thing. You are still holding on sa lahat ng mga dreams that the two of you, diba, built together. What if it's not gonna work anymore? What if those dreams, ate, can be fulfilled, diba, by someone else sa buhay mo? Opo. Well, bottom line lang naman ito is accept na you are no longer together. Okay po. Alam mo yung kantang I Can't Find the Words to Say Goodbye? Hindi. May part yung kanta dito, ate, hanapin ko. May part yung lyrics na it says, ayan o, I could tell her that I'm sorry. I hope she will understand. She will have to do with someone else all that we have planned. Nagets mo? Talaga ako hindi. Talaga ba yan? Diba? So makantayin pa natin. I could tell her that I'm sorry. Ala ko. And I hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. Ako naniniwala ko that when you say goodbye to a person, hindi naman talaga yung tao yung masakit i-let go eh. Yung mga pangarap na ginawa mo kasama ng taong yan. Okay, mga moments. Di ba? Yun yan eh. So, yes, you can start a brand new life and plan another happy moments with someone else. It will take time. 11 years kasi yung kinakalimutan eh. But please, hindi matutupad yung moving on kung hindi mo umpisahan. You haven't started yet. Umpisahan mo na. Okay po. I will give you the chance tonight on air to say sorry, thank you, and goodbye. Okay po. What's Jing, di ba? Opo. Alright. Are you ready? Opo.
Jing, sorry kung kahit sinabihan mo na ako noon na huwag na akong makipag-chat o makipag-text sa kanya. Ginawa ko pa rin. Salamat sa lahat. Salamat sa 11 years na pinagsamahan natin. Actually, wala naman ako pinagsisisihan sa 11 years na yun eh. Kasi naging masaya naman ako. Sana lang para lalo akong tumuloy-tuloy. Sana lang huwag ka nang gumawa ng mga way ka na para, alam mo yun, para mag-isip ako. Para pag maisip ako na, para bumalik na naman ako sa simula. At sa lahat, hindi ko makakalimutan yun. At saka, sana makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Thank you. Yun lang po. Padyaw. Ano kita? Okay na. May sasabihin ko pala ako, Papa Jack. Ano yun? Sana payo ko lang sa'yo. If ever magkaroon ka ng bago, sana huwag mong piliin lang kung ano yung positive side ng tao. Sana huwag mo siyang basta-basta iwan lang. Kapag nandun siya sa negative side niya na sa worst part niyang buhay niya. Yun lang po. Ate! Oo. Hindi ako mga plastic sa'yo ah. Opo. Naniniwala ko talaga na meron talaga siya nabasa eh. Wala po talaga, promise. Kasi Ay, naku, may nabasa po. May nabasa ko na po siya. Ganito Yun nga na po, Teka lang yung wait lang ate. It's either you erased a message or that would may have led him to think na meron talaga. Kasi hindi lang, kasi nabanggit mo, di ba? Hindi lang pala chat, nagte-text rin kayo. You know, he clearly told you stop. But you were Hindi po defiant. Diba? Kakasabi mo lang eh. I mean, sorry, hindi po kami nagkaka-text. Chat lang po. Whatever. I mean, Sorry. I don't know if it's sorry mga kaibigan, I do not know if it's enough reason na gawin yung dahilan para maghiwalay kayo. O iwanan kanya. Or damdamin niya ng husto. Pero meron siyang pinanggagalingan eh. Maliwanag to. Di ba? May pinanggagalingan siya. Para sa kanya, you cheated on him. Whether it's true or not, you made him feel that you cheated on him. Maliwanag sa kanya yan. Tama? Opo, yun nga po. Nagloko ka, yun ang paningin niya. Opo. Diba? Yun nga po. At ngayon, you have the audacity to tell him na, kapag ka nag-yoga ka ulit, piliin mo, huwag mo naman piliin yung magaganda lang, pati yung mga pangit. Eklat, keme. Sinabihan ka pala niya eh. I wonder Diba? if you need me now.
Ate, Po. sorry Eh, mag-aanak mong payo sila kung bakit. Wala na kayo eh. Opo. There's nothing to solve here. You are no longer together and it will remain that way whatever I tell you. Opo. It's over, it's done. Please start a brand new life without the thoughts out there of spending a lifetime with him because he's chosen not to be with you. Opo. And learn from the stupid mistakes you've done. Opo. I really believe you're not telling me the complete picture here. 11 years, wag natin isipin natin na kasi wala kang maiturong third party niya eh. But he's been telling people that you cheated on him. And you're not telling me, ano ba gagalingan niya? But I would respect that. Opo, kasi kaya ko din po nasabi yun na kasi nga po, meron naman pong girlfriend yun. May girlfriend siya ngayon? Hindi po, yung ex kong yun, may girlfriend. Ate, tumigil ka na kahit ang sabihin mo sa akin. Diba, sinabihan ka na eh, diba? Huwag ka na makipag-text, huwag mo nang i-chat yan. Diba, makulit ka. Oo nga po, sorry. Diba, ganun ka simple. Buti sana ko ang kwento mabadak, wala naman talaga akong ginawa. Di sige, pero anyways, whatever it is out there, you have to learn from it. Alright? Apo. Salamat sa pagtawag. Apo, thank you po. Bye-bye. Pasensya ka na ha. Okay lang po. I mean, at saka I know that you've been through a lot. 11 years. It will not be an easy task to accomplish diba, to forget the guy and let go of all the memories, but it's doable. It's never impossible. Alright? Opo. Naiipit ka ba? Tumatawa, umiiyak. Hindi, natatawa ako kasi dami pa nang nakarinig. Talaga? Paktay ka, nagdrama-drama ka pa. Okay lang. Bye-bye. Sige po, thank you po. Babushka. Babushka, Maril Keme na Sean Dinel.